Ano ba ang hinihingi ni Senator Dante Marcoleta? Napakasimple lang. Sabi niya, 8 months. Mahiya naman kayo. 8 months nang nakalilipas pero wala pa rin nangyayari doon sa Blue Ribbon Committee. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. A few moments later. I want him to succeed. Sino ang nagpakulong at nagpapatay kay Ninoy Aquino? Let's go back. President Duterte started his political rise. Pagka gusto nyong gumawa ng pangalan, pagka yung mga simpleng Iron Man, ayan, yung mga simpleng si Alice Guo, yung mga simpleng ganon, yan, tatapang nyo. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi. Pinapakinggan Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Mabuhay kayo! Ang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Tuloy lang ang laban hanggang 2028 hanggang maipaupo natin si BP Inday Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Larong kasagutan, kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang Walang bibitaw, tutok lang mga kayon hanggang sa dulo ng ating video. tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Nakakuha na natin yung momentum. Tuloy-tuloy na to mga kayon. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, Walang titigil dahil patuloy pa rin ang paggagago ng ating gobyerno sa atin, ha? sumasamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Yun ang sinasabi ko. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Hello kayo po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagtutok, pag-tune in dito sa Joe Malone TV. Paki-subscribe naman mga kayon etong channel natin at paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Paki-like and share etong video natin para sa algorithm. Maraming salamat. Taos puso po nagpapasalamat ng Joe Malone TV. Sa description box natin sa baba, merong mga link dyan ng mga YouTube, mga backup channel natin dahil iniisa-isa na kami. Talagang iti-take down lahat ng channel ng mga Duterte, ng mga DDS supporter dahil ito na talaga yung pag-asa nila itong 2026. Otherwise, pag hindi nila nagawa ngayon at naisa katuparan yung plano nila this 2026, wala na to. Dahil yung 2027 is a no-bearing year. Ano ko yan? Premonition ko yan. Wala nang kwenta yung 2027 dahil bukod sa busy na lahat ng mga kandidato, yung mga magre-re-elect dyan, yung mga iba magpe-premature campaign na yung mga yan, filing na rin ng COC ang taon na yan, 2027, kaya no bearing yan. Kaya etong 2026 ang pag-asa lang ng mga kalaban na mapatalsik si BP Inday Sara. Otherwise, tapos ang usapan. Ngayon man yung eleksyon, yung national election o sa 2028, malinaw, nakasulat na sa history na si BP Inday Sara ang uupo sa 2028. Tapos. Sinabi ko na sa kanila, sa inyo, kung hindi si BP Inday Sara, sino? 'Di ba? Wala naman. Risa Ontiveros? Bam Aquino? Tulfo? Hindi ko minamaliit sa mayan, ha. Ang problema lang kasi, nasabi ko na. 'Di ba? Wala. Ang kailangan natin sa bansa na 'to, tapang at malasakit. Yan yun. Tama naman yung slogan na yun. Nila BP Inday Sara. Tapang at malasakit. Hindi pwedeng puro malasakit lang. At hindi naman din pwede puro tapang lang. Marami nang gumawa niyan noon. Wala na, patay na yung mga yun.
Kaya dapat balanse. Parang humawak ka ng ibon sa kamay mo. Pag sobrang higpit, mamamatay yung ibon. Pag sobrang luwag yung hawak mo, makakalipad, makakawala. Kailangan sakto lang. Tapang at malasakit. Di ba? Yung sinasabi natin. Tama yun. Tama yung slogan nila BP Inday Sara. Hanggang dulo to. Hanggang may Duterte. Okay na yan si Tatay Digong. Maniwala kayo sa akin. Tanggap na ng pamilya na yan. Sinabi nga ni Baste, di ba? Okay na hindi okay yung sitwasyon. Kasi si Tatay Digong, bit-bit yung bayag eh. Yan lang yung lumaban sa oligarch. Bit-bit yung bayag hanggang dahig. Ang bigat ng bayag ni Tatay Digong. Naniniwala ako na kapalaran ni Tatay Digong yan. Tatak na yan. Alam mo yung ginawa nila ng paghuli kay Tatay Digong? Alam mo may mali dyan. Alam mo nakikita kong mali dyan? Ganito. Maraming mali, maraming butas doon sa ginawa nila. Ang tingin kasi nila, kailangan mapaalis natin, madala natin si ICC, si Tatay Digong. Doon na siya mamatay, doon na siya husgahan, doon lang siya. Yun lang yung focus nila. Na isa katuparan naman nila. Tama, nabitbit nila sa Tatay Digong, di ba? Ang hindi nila alam, history yung ginawa nila. Nakatatak sa bawat Pilipino. Nakatatak sa taong bayan. Mas lalo lang namuo yung galit. Mas lalo lang nilang pinatunayan na si Tatay Digong lang yung pinaka-the best na presidente ng Pilipinas. Sila nagpatunay. Di ba? Naipaliwanag nila kung gaano sila katanga. Yan yung sinasabi na nag-backfire. Yung plano nila. Oo, nagtagumpay sila, nabitbit nila sa Tatay Digong, pero hindi nila nasira, hindi nila nawasak. Bagkus lalo pang minahal. Walang sinuman lalabas ng bahay, pupunta sa kalye, magsisisigaw yung pangalan, yung apelido nyo, Duterte, Duterte. Walang gagawa nun. Dalawa lang gagawa nun. Yung bayad at saka yung totoong nagmamahal. Yung totoong nagmamahal, kahit hindi mo bayaran, lalabas at lalabas yan. Yung mga binabayaran ninyo, lalabas lang yan pagka nakatanggap ng bayad. Pero pag wala ng bayad yan, hindi na lalabas yan. You know, that's the fucking difference. Diba? Lahat ng ginawa nyo kay Tatay Digong, history na yan, nakatatak. Wala nang ibang madadala dyan, maliban kay Tatay Digong. Kasi pag natapos na yung termino ni BBM, wala naman na eh. Sino gagawa nun? Siya lang ang gumawa nun. Yung group efforts niya na yan. Diba? Kayo lang ang gumawa. Ang nakakatakot niyan, nasa history na yan. Pinag-uusapan na tayo ng ibang bansa. Piriin mo, 80 years old, dinala nyo pa sa dahig, puta. Anong katangahan yun? Di ba? Hindi lang yun. Dating presidente yan, tapos dinala nyo pa dyan. Kung gusto nyo sanang talagang talunin si Duterte, kung gusto nyo sanang siraan si Tatay Digong sa si BP Inday Sara, sana dito nyo na lang ginawa. Ngayon, paano nyo pa masisave yung bangka ninyo? Palubog na. Di ba? Ang dami nyong sablay. Flood control issue, nangako ka, December 15 o 18, may makukulong, walang nangyari. Ang nakulong, mga diskaya. Yung mga diskaya, nasa laylayan lang yan. Ng triangulo. Sacrificial lang yan. Di ba? Sinong maniniwala na yan ang mga, yan talaga sige, sabihin natin, nakulong nyo. Oo, nakulong naman, pati yung mga engineer, yung mga district, yung mga regional engineer, yung mga regional director na yun. Oo, nakulong naman, di ba? Pero hindi yan yung gusto ng tao. Doon kayo nagkakamali. Halatado kayo. Pati yung mga galamay ninyo kung kumilos, di ba? Investigate, yung ICI, wala naman nangyari. Yung Blue Ribbon nyo, Blue Ribbon Committee, investigation. Ito naman gumugulong naman, sasabihin nila. Ito naman, gumugulong naman, naiimbestigahan niya. Ano resulta? Nagpalabok pa si Ping eh. Di ba? Nagpalabok pa si Kim kay Marcoleta. Di ba? Ang gusto lang naman ni Marcoleta, resulta, resibo, kung ano na nangyari sa Blue Ribbon. Hindi nila maintindihan dahil ayaw nilang intindihin. Ganun lang kasimple. Ayaw nilang intindihin kasi talagang dinedelay lang nila. Walang pinagkaiba yan dun sa GAA. Kung matatandaan nyo yung 2025 na GAA, although ang nagsiwalat niyan sila yung sa podcast ni Duterte, yung sila Duterte, si Hinlo ba yon? So si Lambino, yan sila.
Ang nagpatuloy si Attorney Vic Rodriguez. Shoutout kay Attorney Vic. Talagang siguro napagod na lang din yung tao o na-switch yung attention. Ganun naman eh. 'Di ba? Sabi ko ngayon, para mga vlogger eh. Alam mo yung mga vlogger, yung mga content creator, yung pagka wala na silang pag-uusapan, gagawa sila ng issue para mapag-usapan ulit sila. Therefore, may content sila. In a way na sumikat pa sila kasi sumabog. 'Di ba? Opinion ko to ha. Channel ko to. Hindi ko kayo kinukumpinse. Walang destabilization dito. 'Di ba? Opinion ko lang to. Kung mali ako, then let me know. But you know what? Hindi kami bata. Hindi kami tanga. Hindi kami kahapon pinanganak. Alam na namin to. Nangyari na to. Napanood na namin ng ilang beses. May issue ngayon. Para may init ka ngayon, ang gagawin nila, gagawa ng panibagong issue, PR release. Tapos, makakalimutan na. Diba? Ano doon? Ano yon? Hindi ginagawa nyo lang kaming tanga kayo. Sus Mariosep ito na naman tayo. Humahaba na naman yung mga discussion kasi talagang putya, nagiinit ako eh. Di ba? Kasi halataers. Halatado. Yung iba, kain suka, kain tahi, halikpwet. Ano ba? Si Tatay Digong lang yung may paninindigan sa inyo, may prinsipyo sa inyo. Kasi alam nyo, sasabit kayo eh. Kaya ayaw nyo popuin si BP Inday Sara. Alam nyo, may ginawa kayong kagaguhan. Kasi kung wala, halimbawa kung wala, tatayo ka eh. Di ba? Yung flood control issue, ang gandang pagkakataon yun na bumango yung pangalan mo kasi talagang inihintay ng Pilipino yan. I think that's the right time na you stood up at sabihin na, hindi, pag-usapan natin yan. Look at Marcoleta. Di ba? Tumayo siya. Mas madali kang tandaan eh pag lumaban ka eh. Kaysa doon sa mga dapat na lalaban ka pero nanahimik ka. Alam ng mga viewers ko to eh. Alam to ng mga Ang nakakalungkot kasi, pagka gusto nyong gumawa ng pangalan, pagka yung mga simpleng Iron Man, ayan, yung mga simpleng si Alice Guo, yung mga simpleng ganon, yan, tatapang nyo. Pagka may kabit si ganito, putang tatapang nyo. Idol! Pero pagka malalaking issue na, ang nasa likod niyan, mga malalaking tao na rin, wala. Bigla kayo nananahimik. Tama ba yun? Di ba? Ito. Ito, malupit. Si Father, ikaw ang pinakamababang uri ng tao na nilalang sa mundo. Ang tawag sa'yo, karton. Nakita nyo? Hindi pa rin. Talagang, hindi ko alam. Alam nyo, sa bansang Pilipino, tayo na lang, ewan ko ba? Parang, ang dami nyo pa rin tanga, no? Ang dami nyo pa rin pilit na talagang gustong pabaksakin si Tatay Digong. Nag-iisa lang yan, porket yan tumayo, hindi umadap sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Kalaban na ang turing ninyo. Hindi nyo alam kung gaano kamahal ng taong bayan si Tatay Digong. Ultimo mga abroad, mga OFW. Anong pinaglano? Wala na kayong maibang maisumbat eh. EJK, hindi na tayo natapos sa EJK. Ang tanong nga, sabi nga ni Tatay Digong di ba? Assuming na ginawa niya yon. Para kanino niya ginawa yon? Sa kanya? Sa pamilya niya? Napahamak pa nga siya eh. Ginawa niya yon para maging safe ang mga Pilipino, lalo na pagka umuwi. Did you know kung anong kayang gawin ng isang lulong sa adik? Sa bagay, hindi nila malalaman yan kasi nakakotse sila, hindi sila nagko-commute, uuwi sila sa subdivisions. Once na makapasok yung kotse sa subdivision nila, puta, safe na yan. Kasi may mga guards yan, exclusive subdivision yan. Pero the moment na umuwi ka ng 10 oras ng gabi mag-commute ka, dadaan kayo doon sa mga talagang lugar na talagang halangang bituka ng mga adik. Putang, sabihin ko sa iyo, baka kayo mismo, baka kayo na pumatay. The only thing para maintindihan nyo kung ano yung talagang sitwasyon sa Pilipinas, bumaba kayo doon sa level na yun. Kasi sa mga exclusive subdivision kayo umuwi, may sasakyan kayo, hatid sundo, kahit saan kayo magpunta, kung saan safe kayo, bulletproof yung sasakyan ninyo. Unlike kaming mga nasa baba, mga commuter, sasakay ng jeep, hindi ka pwede mag-cellphone na nakagano ang cellphone mo sa bintana.
Siyempre, kailangan nakatago pa yan. Hindi ka uuwi ng 10 oras ng gabi, not unless kailangan na kailangan dahil sa trabaho mo. Alam mo yung mga Pilipino, ayaw din umuwi ng 10 oras ng gabi niyan. Sa totoo lang, kaso wala lang choice yung mga yan kasi panggabi sa trabaho, graveyard shift, o kaya call center, gabi talaga uuwi, hanggang sa naho-hold up, naaabangan kasi wala masyadong tao. Ayaw din nila yan kaso wala lang silang choice kasi kasama yan sa pang-araw-araw na trabaho nila at dan lang sila kikita. Kayo hindi nyo naman ramdam yan, kaya siguro, ay, wala naman eh. Wala naman ako nakikitang mga abuso ng mga drug addict. Eh, baka sa lugar ninyo kasi nadya kayo nakatira. Alam mo, Father, ito advice ko sa'yo. Ano ka na lang, ano ba yun? Magbahagi ka na lang ng mabuting salita ng Diyos. Wag na kayong mangialam sa politika. Oo, pare-parehas naman tayo nagbabayad ng tax eh. Pero ang trabaho nyo, ilaganap ang mabuting salita ng Panginoon, yung gospel. Wag na sana tayong mangialam sa mga politiko. 'Di ba? Trabaho na nila yan eh. Kaya ngayon, doktor, hindi nagtutubero eh. Yung tubero naman, hindi nagdodoktor kasi may kaiba yung job description nila. And so are the priests. 'Di ba? I know naman, taxpayer din naman kayo. Pero wag naman yung ganyan. Na talagang putya, pag bumaba na kayo, para nakaring mga taga-squatter na din. Di ba? Ito sabi nila, may balita kasi according kay, ewan ko kung galing sa Malacanang na si Saldico daw ay nasa Portugal. O, tapos ngayon, bringing former lawmaker Saldico who is facing malversation of public funds case cannot be done without the help of the country where he is in, President Marcos. So, Marcos explained why government cannot bring Saldico home. Ayan na naman yung mabuting example eh, na niloloko na naman tayo eh. Bring Saldi home. Bring Saldico home nang magkaalaman na rito. So, alam mo si Saldico, maraming alam yan eh. Maraming alam yan. Maraming alam yan. At naniniwala ako na kayo din mismo ayaw nyo rin pauwi kasi bumaliktad na yan eh. Maraming kwento si Saldico na talagang maraming congressman, senador, lahat ng karamihan ng mga politiko masasagasaan niya, masasaktan niya. Kaya ang pinaka-the best sa kanila, wag na nilang iuwi si Saldico. Damay-damay na yan. Totoo yan. Totoo yan. Wag nyo na kaming gawin tanga kayo, di ba? Why didn't Blue Ribbon Committee get to the bottom of the massive corruption in the flood control funds? Because Senator Lacson is trying to cover up for some or a big fish. Attorney Rowena Guanzon. Ito, kilalang Queen of Bardagulero to. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano yung sinasabi nila? Justice delay, justice deny. Oh, hindi aking galing yan, ha? Okay, ganito. Grabe, di ba? Yan ang ano. Minsan nagkasagutan yan eh. Nakailan lang, March 9 ata. Hindi, March 10 ata, parang ganun. Kasi si March 9, nagbigay ng privilege speech si Rodante Marcoleta, si Senator Rodante Marcoleta. The day after March 9, which is March 10, eto naman si Ping. So gumawa ng presentation yung mga staff niya siguro. 'Di ba? Ang ganda ng presentation pang content sa vlog eh. Kasi ang galing eh, lahat ng sinabi ni Rodante Marcoleta against Senator Ping Lacson, nandoon yung sa Net25, yung Saganang Mamamayan, yung mga exclusive na interview niya, yung mga nilabas niya ni Marcoleta about kay Ping Lacson, nakakompile doon sa presentation ni Ping Lacson. Galit na galit. Eh ang tanong, ano ba ang hinihingi ni Senator Dante Marcoleta? Napakasimple lang. Sabi niya, 8 months, mahiya naman kayo. 8 months nang nakalilipas, pero wala pa rin nangyayari doon sa Blue Ribbon Committee. Wala naman talaga. Meron ba? May nakulong ba? Ang nakulong yung mga diskaya. Expected naman, makukulong naman talaga yon. Eh ito pa nga eh, nagsauli na nga ng pera yung iba eh. Ang tanong, asan yung pera? Bakit hindi na nabalita? Usan na isuli? Ay, nagtatanong lang, ha? Ay, hindi namin alam eh, kasi hindi naman nababalita. O baka mamaya hindi ko lang nababalitaan. Pero I don't know kung alam ng mga audience ko o kung nasaan napunta yung perang isinole. Di ba nagsole? Marami nagsole eh. Si Alcantara ata nagsole. Ewan ko kung si Diskaya ba nagsole. Basta marami, may mga nagsole. Tapos, di ba? Asan na yung sinole? Parang wala akong nabalitaan. Ba, marami-rami din yun ha? Di ba?
Good example, yung 18 Marines. Maraming isiniwalat sa affidavit nila. Sila pa yung nademanda. Ba't hindi nyo imbestigan? Yayain nyo sa Blue Ribbon. Oh, asa na ba yung Blue Ribbon? Wala na ata yung Blue Ribbon eh. Lintik na Blue Ribbon yan eh. Simple lang, Ping. Ang hinahanap ni Rodante Marcoleta ni Senator, resulta ng investigasyon nyo sa Blue Ribbon Committee. Ikaw, nagpalabok ka pa. Lahat ng sinabi sa'yo ni Rodante Marcoleta ni Senator, pinresenta mo sa privilege speech mo nung March 10. Simple lang naman yung hinihiling ng taong bayan. Kami, ano na nangyari? Makakalimutan pa ba natin to? Sabihin nyo na lang, kakalimutan na lang namin. Kita-kits na lang tayo sa 2028. Wala eh. Unbothered eh. Diba? Parang, yan nyo na, gawa kayong bagong issue para makalimutan yan. Yun ang nangyayari. Diba? Yung mga bagay na hindi na pag-uusapan dapat sa social media, na pag-uusapan patuloy, lalo na kay Ann Curtis. Diba? Parang issue after issue after issue. Ganun na lang ba? Wala naman tayo nasosolve eh. Yung GAA, hindi naman nasolve. Actually, hindi nga tumagal sa pag-uusapan. Yung flood control ngayon, gusto nyo, babagyuhin tayo ngayon, 2020. Akala ata nila wala nang bagyo sa 2026 eh. Tingnan nyo nangyari ng 2025 doon sa mga bagyo sa flood control. Maniniwala ba kayo, bagyo, baha yun? Puta, rumaragasa, yung tubig. Ano yun? Baha ba yun? Ang alam kong ba, Gabinte, Gatuhod, Gabewang, basta yung mga static na baha. Pero yun, rumaragasa. Diba? It only means lang yung flood control nasira o hindi tinapos, wala talagang kwenta, kaya yung tubig nagkawalaan. O nung kumawala yung tubig, kung saan na napunta sa baya, kaya rumaragasa. Ganoon ang nangyari. Tangina, wasakan nyo na lang yung Pilipinas. Diba? Sobra eh. Hindi naman tayo humihingi ng sobra eh. Ang hinihingi lang ng taong bayan, yung talagang tama lang para sa atin, yung trabaho lang. Hindi na nga parang hindi na nga tayo umaasa na sana umalwal yung buhay natin, yung PhilHealth, magkaroon tayo ng maraming government hospital na talagang walang bayad. Meron naman, okay. Meron naman. Siyempre, hindi ko naman sinasabing wala tayong ganyan. Meron naman. Pero sana mas madami pa, accessible pa, hindi pahirapan, hindi, yung given na yung mahaba pila eh, given na yung pagka mga libre. Ganun talaga. Pero sana marami, maayos, hindi masusungit yung mga government employee, well-trained, yung quality of education natin, sana kahit sa public, mataas pa din. Hindi lang yung mga selective na mga public government lang. Ito na lang eh. Kung talagang naniniwala kayo, bakit yung mga anak nyo nasa mga exclusive school? Pasok nyo ng public kayo, mga anak nyo, mga senador, congressman. Ay hindi, kasi may pera kayo. Di ba? Paano yung mga walang pera? Parang masyado nyo namang hiniwalay yung mga mahihirap sa mayayaman. Pinalimutan nyo na nandiyan kayo, mga gobyerno, mga politiko, para sandalan ng tao, regardless, mahirap o mayaman man. Wala eh, parang nag-set kayo ng boundaries eh. Di ba? Ay, ito yung magandang example ng Kain Suka. Bakit ka magdadala ng eroplano? May airspace restriction at panganib sa seguridad dahil sa aktibong conflict zones between Israel and Iran. I think ito yung sinasabi. Kasi parang nabanggit ni Bibi Intay Sara na kaya na magpapadala siya ng eroplano eh, para masave yung mga OFW yung naiipit sa gera. Kasi nauna na nagsalita yung walang eroplanong lumilipad eh. I know you know that. Well, at least, she tried. Diba? Parang, kung ako tatanungin, ano bang way para mailigtas natin yung mga OFW? Kung ikaw ang pamilya niyan dito sa Pilipinas, tapos naalaman mo na yung asawa mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, naiipit dun sa gera sa ibang bansa. Anong magagawa na nasa Pilipinas? Wala naman, di ba? Maghihintay lang ng balita. Pero yung gobyerno, may magagawa. Di ba? Maliban doon sa gagawin na namang ulit mag-post sa social media. Maliban doon. Pero they are not capable of nasunduin, napauwiin. Hindi nila hawak yun eh. Hawak na ng gobyerno yun eh. Di ba? Sana, naiipit yung ilang OFW yun. Ilang OFW yung mga pwedeng maiipit doon, yung mga naiipit doon. Anong gagawin? Magtago na lang. Puta kayo doon sa mga lugar na pwede kayong hindi apekto. Na sana hindi kayo baksakan ng missile. 'Di ba? Ganun na lang 'yun.
'Di ba? Hindi kasi nila ramdam 'yun kasi hindi naman nila pamilya 'yung naiipit do'n. Pero pag pamilya nila 'yung naiipit do'n, puta, na parang parang sinisilaban 'yung puwet niyan. 'Di ba mga kayon? Ito 'yung good example ng kain suka. Panoorin niyo 'yung susunod na video natin, ha? Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. A few moments later. I want him to succeed. His success will be the success of the country. Anong tawag dyan? Kayo na nga sumagot. Kayo na sumagot, mga kayon. I-comment nyo dyan sa baba. Anong klaseng tawag sa gano'n? Hindi ba kain suka? Puta, sinuka mo na, kinain mo ka. Alam nyo, si Tatay Digong hindi ganyan. Si Tatay Digong, di ba, nung naggalit niyang kay Dilima, yung kamayan, ano yun is a sign of respect kasi yun di ba? Yung respeto pag sa trabaho, respeto, di ba? Everybody may karapatan na marespeto din ang kapwa niya. Di ba? Totoo naman. Totoo yun. Di ba? Pero si Tatay Digong, hindi ganyan Yung kain suka. No. Kung tutuusin, pwede niya nang sabihin, ngayon, ipit na ipit siya. Hindi ko inutos yan. Sino ba gumawa niyan? Siya ba? Hindi. Sino ba gumawa niyan? Di ba? Yun ang demanda nyo. Yun ang padala nyo sa ICC. Pero ano sinabi niya? I will take full responsibility. At yun ang nangyari. Ang kaya siya nasa ICC ngayon. Kung tutuusin, pwede na siya magturo Di ba? Turo niya yung mga talagang pumatay. Ang sabi ko sa inyo, pagka naalanganin yung buhay nyo, saka nyo lang unahan. Di ba? Pagka halimbawa may baril din, bumunot ng baril, unahan nyo na kaysa maunahan kayo kasi may mga pamilya din kayo. Yan, mga addict naman. Di ba? Ba't di pa niya turo yun? Hindi. Kasi may isang salita si Tatay Digong. I will take full responsibility. Yun ang nangyari. Kaya siya nandoon Kaya siya nasa dahig. Dahil sa responsibility. Bit niya yung bayag niya. Yun yung pinaka-Tagalog terminology. Salitang kanto. Bit ko yung bayag ko hanggang dahig. Putang ina, lupit nun. Yung iba di pa pinipit-pit yung bayag. Kumakanta na, nagtatago na. Marami nang pinagtatakpan. Si Tatay Digong, hindi uubra yung ganyan. Alam niyo si Tatay Digong, yan yung tao na hindi nasayang yung buhay. Kahit nasabi mo nasa dahig, kahit doon pamamatayan, I swear to God, ayoko magsalita na ganito, pasensya na doon sa mga Duterte family. Pero, ganun yung respeto ko kay Tatay Digong na, okay, Tatay Digong, kahit pitpitin bayag, pitpitin sa dahig, yung prinsipyo niyan, hindi mo kayang agawin. Di ba? Hindi ako masamang tao na nasasabihin ko gano'n. No. Believe ako kay Tatay Digong kasi yung prinsipyo niya hindi kayang agawin ni Numan. Kung ako yon, baka dyan pa lang, kukunin pa lang ako sa aeroplano, hindi ko masasabi. Baka kumanta na rin ako Di ba? Pero si Tatay Digong, grabe. Siya ata may pinakamalaking yacht balls. Sa totoo lang. Grabe yon. Well, alam niya na kasi na yung parang, siguro, ang buhay, ang pagkatao ng mga Duterte, yan sila Tatay Digong, sila Sara, sila Bastay, sila Pulong, si Kitty medyo bata-bata pa. Siguro yan sila. Siguro talagang naka-destiny, na talagang maglingkod sila sa taong bayan. No? Talagang parang sila lang. Buti nga may ganun Kasi lahat to adapt lang sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas pagka hindi nila Pagka hindi nila, pag hindi sila tumayo sa sarili nilang paa na ito dapat ang karapatan ng bawat Pilipino. Ito yung dapat na para sa Pilipino. Huwag tayong umadapt sa mga sistema ng mga oligarch na yan. Sabi, kahit even Karen Davila, sinabi niya na parang, I don't know the exact term pero sinabi niya na sindikato sa gobyerno. Alam ng mga journalist yan, imposibleng hindi. Kung tayo nagkakahint, hindi naman tayo full journalist. Nakiki-observe lang tayo, nakikisakay lang tayo sa mga balita. Sila, alam nila yan. They have the access. Di ba? Meron silang mga access sa kung saan-saan. Marami silang kakilala, hanggang nasa level ng circle nila, matataas din. They knew it. Di ba? Tayo, anbon lang tayo, pero sila alam nila. Di ba? Even, sinabi ni Karen Davila yun na
na yung Pilipinas, nasa likod nito, sindikato ba ito, gobyerno to, puro corrupt, 'di ba? Ay hindi exact yung term pero at least nabanggit niya. Ibig sabihin, nahahalata rin nila, nalalaman din nila, imposibleng hindi, 'di ba? Tatapusin ko to by saying, who actually benefits by erasing the legacy of my parents? Sino ang nagtanggal ng freedom of speech sa Pilipinas? Sino ang nagpakulong at nagpapatay kay Ninoy Aquino? Let's go back. President Duterte started his political rise during my mom's administration. Legacy po ng nanay ko ang peaceful transition of power. This yellow. Nagbuwis buhay ang dad and mom ko for our country. And ito ang kulay nila. It is for that reason that I will not allow anybody to taint the symbol of their sacrifice. I have no party affiliation. Pero alam ko kung sino ang napatalsik at gustong-gusto kaming gantihan dahil kulang para sa kanila na pinapatay na nila ang dad ko. That is not President Duterte. Because alam ko, never ko siyang binanatan. So para po sa mga DDS, wala tayong reason na maging magkaaway. I am who I am as a mother because apart from our 3 years in Boston, I only had one parent. She was my role model. 14 ako nung lumaban siya sa diktador. Hindi ko pong maalala kung 7, 8, or 9 times yung coup attempts. Pinatay po ang dad ko. Ilang beses kaming sinubukang patayin. Pero ito po ang diferensya. Never kaming umalis. Hindi naduwag ang nanay ko. I will never forget this. Sumabog yung kotse sa labas ng bedroom ko. Ang lakas na po ng barilan sa labas. Tumakbo po, papasok sa kwarto ko, na walang bulletproof glass ang mom ko at si Noy. Kinaladkad nila ako from my bed pababa. Bago inisip ng nanay ko ang sarili niya, inuna niya to secure me. There are so many other instances. Even when she was already told she had just a few months to live, she fought. Sinabi niya, my children are not prepared. They lost their dad na hindi sila handa. I will not allow. Hindi ko hahayaan for them to go through that all over again. Kung meron man kaming tinago sa inyo, tinago namin all the procedures that she underwent para lang mabigyan niya kami. Nung nakita niya what we needed most, what her children needed, we needed time. We needed more time with her. Kaya ngayon, kaya ko bang ipahiya ang sarili ko dun sa pinakaunang nagmahal sa akin? Yung nag-alaga, yung nagsakripisyo, yung nagpatawad, at yung nagparamdam sa akin kung ano talaga ang unconditional love. You can say it so often, but action speaks so much louder than mere words. I will emphasize, I'm not here to attack, but you leave me no choice but to defend. Alam ko naman hindi nyo ako tatantanan. Kaya habang may freedom of speech pa, magtiisa na lang tayo. You can and you will attack me. But, karapatan ko, ipaglaban ang dignidad at pagkatao ng mga mahalaga sa akin. Clarify natin yan Who are the people who matter to me? Very obvious. My 2 sons. The memory of my parents. My siblings. And because I cannot predict tomorrow, baka dumating pa yung taong mamahalin ako ng tapat and publicly, mutually, aaminin namin sa inyo na may relasyon kami. Kasi nakita ko yun sa mom ko. When you truly love, hindi ka lang magtitiis. Para sa mahal mo, wala ka talagang ititira sa sarili mo. Ilalaban mo hanggang sa huling hininga mo. These 2 platforms, Facebook and Instagram, they are my only means to directly communicate with all of you. You know, totoo ako. Kilala niyo ako, I am real. I also know I do not have a troll farm. I know you are real. Lahat naman tayo, gusto natin ng mapayapa na buhay. Lahat tayo, lalo na ngayon na pandemic, nag-iingat sa kalusugan natin. Pero, pinagod niyo na ako. Napagod na akong magpaapak. I won't be Chris if I do not end it this way. Congratulations, Taylor Swift, because I am a Swiftie. She won Album of the Year.
So this Swiftie will quote from one of the songs from Folklore to end her statement. No one likes a mad woman. You made her like that. And you'll poke that bear till her claws come out. And you find something to wrap your noose around. And there's nothing like a mad woman. I'm taking my time, because you took everything from me. Watching you climb over people like me. Tama na. Sobra na. Lalaban na. Pero, may picture sila. Tang ina, ginugoyo nyo lang ang mga Pilipino sa away-away kunyari ng Marcos Aquino, pare-parehas kayo, BBM and Pinoy, puro weak leaders. Duterte lang talaga ang hanap ng Pinas. Kayo nang bahala mag-isip dyan, mga kayon. I-comment nyo naman dyan sa baba yung nasa isip nyo, pakishare. At, simple din, diba? Yan eh. Kain suka. Tatay Digong lang talaga. Tatay Digong lang talaga. Maraming salamat. Continue natin ulit mamaya. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan.